Si Dolan ay minsang kinatakutan bilang pinakamakapangyarihang dragon sa mundo, pero matapos siyang pagtaksilan ng kanyang mga kakampi, siya ay muling isinilang bilang isang sanggol at ngayon ay kailangang matutunan kung paano maging tao. Nagsisimula ang kwento sa isang hero wannabe na nakaitim, mahigpit na hawak ang napakalaking sword na nakabaon sa dibdib ng isang giant dragon. Walang awa niyang binunot ang blade mula sa kalaban, iniwang butas ang dibdib ng dragon na tila fountain ng dugo. Habang umaagos ang dugo sa sahig ng kuweba, galit na nagtanong ang Great Dragon, na nakatali ng chains, kung bakit siya ipinagkanulo ng sangkatauhan. Sa loob ng libu-libong taon, mula pa noong panahon ng mga Diyos, wala siyang ginawang masama laban sa kanila. Sa katunayan, naging kaalyado pa siya ng mga tao noon. Pero ang lahat ng iyon ay baliwala sa swordsman na gustong maging main character ng anime na ito. Sa paghihirap ng dragon, pumutok ang mga kadena, at bago tuluyang madurage ang kanyang katawan, humarap siya sa buwan. Huli niyang dasal sa mga Diyos, kapayapaan at eternal rest para sa kanyang kaluluwang pagod na. Pero mukhang may ibang plano ang tadhana, mula sa kadiliman, isang liwanag ang bumalat sa kanya. Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang kakaibang mag-asawa, ang bago niyang nanay at tatay. Tulala ang mga ito dahil sa kakaibang gising niya, tinitingnan kung special o possessed demon baby ba siya. Masayang-masaya rin ang kanyang lola, nag-iilusyon na magiging doktor siya balang araw. Simula noon, pinangalanan siyang Dolan, isang perfect blonde name na akmang-akma sa kanyang plain sense of fashion. Isang araw, habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw sa village nila, dumating ang kaibigan niyang desperadong si Ari, tinatawag siya para sa hapunan. Ngumiti si Dolan, simple na ang buhay niya ngayon, malayo sa mga heroes na nagiiwan ng butas sa kanyang dibdib. Nakatira si Dolan sa tahimik na village of Vin, malapit sa dulo ng kaharian. Bukod sa farming, wala nang masyadong libangan dito, maliban na lang kung gusto mong maggatas ng baka buong araw. Pero okay lang ito para kay Dolan, ang 16 anyos na si Dolan ay itinuturing ng adult sa kanilang lugar at nakatira na mag-isa. Araw-araw, maaga siyang bumabangon para magtanim at kumain ng simpleng pagkain. Isang araw, habang nangingisda kasama ang kanyang kuya na si Dylan, napag-usapan nila ang nalalapit na pagpunta ni Dolan sa swamp. Nagtaka si Dylan kung bakit hindi na lang ipasa ito sa guards. Ipinaliwanag ni Dolan na marami ng trabaho ang mga sundalo at kailangan na may mag-imbestiga sa pagkawala ng mga lizard people sa swamp. Noon, nakikipagpalitan ang mga lizard sa kanila, pero ngayon ay parang bigla silang naglaho. Nag-alok si Dylan na sumama sa misyon, pero sinabi ni Dolan na ready na siya at matagal na siyang nagte-training sa gym. Sinigurado niya sa kuya niyang masyadong similar ang pangalan na kaya na niya ito mag-isa. Sa pag-uwi, nasalubong ni Dylan ang mga kaibigan nilang sina Molita at Albert. Bilang town guard, sinabi ni Molita na pinilit niya ang village chief na payagan si Dolan sa misyon. Nagpasalamat si Dolan, at sinabi ni Molita na dapat ay mag-focus na lang siya sa investigasyon sa swamp. Pagdating sa bahay, ipinakita ni Dolan ang kanyang skills sa kitchen, pinaghiwa-hiwalay ang mga isda at binabad sa asin bago pinatuyo sa araw. Kahit mahirap ang trabaho, natural na ito sa Vin, lalo na't malayo sila sa kabihasnan at walang masyadong sundalo. Habang nag-eensayo si Dolan ng magic, bigla siyang sinilip ni Ari sa bintana. Sinabi nito na oras na para sa kanyang magic practice. Matapos ang isang cheesy incantation, nagpakawala si Dolan ng bolt of pure magical energy, pinunit ang training dummy sa gitna. Nasiyahan ang kanyang lola na instructor, pero hindi pa dito natatapos ang training niya. Susunod ay ang medicinal magic, kung saan medyo hirap pa si Dolan. Maya-maya, ipinakilala ng village chief si Dolan sa isang kakaibang bisita, isang noble girl na nagngangalang Christina. Mananatili daw ito sa kanilang village ng ilang araw. Sa puting buhok at pulang mata nito, mukha itong wife material para kay Dolan. Pinipigilan ni Dolan ang tukso na bumuo ng harem habang pinapayuhan siya ng matandang chief na magpakabait. Sa kanilang formal na pagpapakilala, nagtagpo ang mga kamay nila ni Christina, at naramdaman agad ni Dolan na may kakaiba sa dalagang ito. Tila may taglay siyang pambihirang lakas at kasanayan. Sa tingin pa lang ni Christina, alam ni Dolan na napansin din nito ang potensyal niya. Sa kanyang pag-uwi, naisip ni Dolan kung gaano kabilis magbago ang panahon at hindi niya maintindihan kung paano nabubuhay ang mga tao, mahina at marupok, sa ganitong klaseng kondisyon. Matapos ang nakakapagod na araw ng paghahanda at training, umuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang para sa hapunan. Masaya ang nanay at tatay niya sa pagdating niya dala ang mga nahuling isda at ani mula sa bukid. Nagtipon silang pamilya para kumain ng masarap na pagkain na inihanda ng kanyang ina.
Pero hindi nagtagal, tinanong na ng tatay niya kung kailan siya mag-aasawa, gaya ng kuya niyang si Dylan. Agad namang umalma si Dolan at ipinaliwanag na nakafocus siya sa grind set, balancing leveling up, dating simulators, at ang perfectly programmed AI girlfriend niya. Masaya siya sa pagiging bachelor at wala siyang balak mag-commit sa totoong buhay, lalo na't 16 pa lang siya. Bago pa makapagdrama ang tatay niyang laging gustong umalis para bumili ng gatas, napunta ang usapan sa paparating na paglalakbay ni Dolan sa swamp. Natural lang na mag-alala ang mga magulang niya, pero tiniyak ni Dolan na kaya niya ito. Sinabi naman ng tatay niya na bilang 16 anyos na adulto, desisyon na ito ni Dolan. Pero binalaan siya, siguraduhin niyang makakauwi siya ng maayos dahil baka malungkot ang nanay niya at magsimulang uminom ulit. Pinangako ni Dolan na babalik siya ng ligtas at may kwentong dala mula sa swamp. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis, at nagtipon ang mga taga-village para magpaalam. Naroon si Captain Bolen, na parang evil twin ni Mr. Clean, at si Molita mula sa town guard para batiin si Dolan ng safe journey. Pero si Captain Bolen, na sobrang protective, nag-alok na samahan si Dolan. Sinaway agad siya ni Molita at pinaalala na kailangan siya sa village para bantayan laban sa mga bandido, at syempre, para alisin ang tough stain sa sahig ng guild. Bago pa makaalis si Dolan, dumating si Leticia, isang potential harem candidate, at binigyan siya ng basbas para sa ligtas na biyahe. Pinaalala naman ng lola ni Dolan na mag-ingat dahil ayon sa kanyang fortune telling, may masamang mangyayari. Syempre, present din ang discount Wendy's girl na si Ari, dala ang packed lunch para kay Dolan, isang double baconator with fries. Sa sobrang bait ni Dolan, hindi niya ipinakita ang pagkadismaya nang mapansin niyang nakalimutan ni Ari ang inumin. At doon nagsimula ang kanyang unang grand adventure bilang ganap na lalaki. Ang lance between ay ligaw at mapanganib, pero hindi ito sapat para panghinaan ng loob si Dolan. Matagumpay siyang nakarating sa swampy marshlands, ngunit ang nasaksihan niya roon ay nagbigay ng pag-aalala, tila may sakit at nalalason ng swamp. Parang isang binge-watcher ng anime recaps na pagod at lutang matapos manood ng 10 oras na sunod-sunod na videos. Halos nag-aagaw buhay ang buong swamp, at ramdam ito ni Dolan gamit ang kanyang sariling senses. Agad na napansin ni Dolan ang malaking imbalance sa pagitan ng elements ng earth at water sa swamp. Naalala niya ang babala mula kay Grandma Maru, bihira siyang magkamali pagdating sa mga ganitong bagay. Pinaghihinalaan ni Dolan na sinadyang sirain ang balanse ng kalikasan doon. Ngunit bago pa niya mas lalong mapag-isipan ito, bigla niyang naramdaman ang isang kakaibang presensya na papalapit. Sa estado ng swamp, tanging malalakas na monsters tulad ng mga mutated frogs o baka nga pati si Shrek lang ang makakaligtas doon. Inihanda ni Dolan ang kanyang sword at tumindig ng matatag, handang ipagtanggol ang sarili. Pero laking gulat niya nang lumabas mula sa mga halaman ng isang lamia, kalahating ahas, kalahating babae, pero all waifu material. Tinawag niyang, foolish man, si Dolan dahil sa pangit nitong outfit, na parabang napakawalang ingat niyang maglakbay ng mag-isa. Napaisip si Dolan, bihirang makakita ng lamia sa lugar na ito, pero totoo ngang maganda sila, lalo na kung trip mo ang mga babaeng walang paa. Nang aminin ni Dolan na mag-isa nga siyang nagpunta, tila nakahinga ng maluwag si Selena, ang lamia. Bigla niyang naalala ang mga dance moves na itinuro ng kanyang ina para i-charm ang tao, kaya nag-pop, lock, at drop siya bigla sa harap ni Dolan. Pero hindi ito nasindak ni Dolan, kung ang layunin ni Selena ay magmukhang may seizure, perfect ang execution niya. Sa sobrang awkward ng sayaw, natawa lang si Dolan, sinabi ni Selena na hindi naman siya nandoon para lumaban. Buti na lang, natapos agad ang kakaibang eksena nang bigla silang atakihin ng isang giant puke monster, isang elemental na mukhang blob ng clam vomit. Agad umaksyon si Dolan, hinati ang kamay ng elemental gamit ang sword bago pa nito masaktan si Selena. Pagod na si Dolan sa walang tigil na pagsasalita ng lamia at inutusan siyang itago ang kanyang mahaba at makapal na buntot. Inisip ni Dolan na ito siguro ang dahilan ng pagkawala ng mga lizard folk, may kaugnayan sa mga bali-balitang earthquake na nagdulot ng imbalance sa lugar. Sa kasamaang palad, wala nang paraan para ibalik ang elemental sa normal na estado dahil masyado na itong nagwala. Determinado si Dolan na tapusin ang problema, ngunit alam niyang hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Kaya nagpakilala siya kay Selena at niyaya itong tumulong. Nagulat si Selena pero binigay niya ang pangalan niya, Selena. Bagaman may magic si Selena, earth magic lang ang kaya niyang gamitin, halos walang silbi laban sa isang water-based na elemental. Pero may naiisip siyang paraan, isang unique na racial ability ng kanilang lahi na maaaring makapagpabagal sa kalaban.
Kahit ayaw sana niyang tumulong, may kung anong bagay kay Dolan na nagpapa-oo sa kanya. Marahil dahil hindi siya natakot o nagtago mula sa katawan niyang reptilian, o baka dahil sa matinding determinasyon ni Dolan. Sa isang patama na parang proposal, sinabi ni Selena, "Till death do you part." Nag-react agad si Dolan at sinabing, "Parang pangkasal yan ah." Humanda silang dalawa para sa ambush, sa signal ni Dolan, sabay silang sumugod. Mabilis na nag-launch ang monster ng super powerful, and definitely not lame, rock attack. Pero na-deflect lahat ito ng sword skills ni Dolan, na nagbigay ng sapat na oras para kay Selena na mag-cast ng spell. Kasabay ng isang fan service moment, nag-summon si Selena ng isang giant snake at inilabas ang cursed form nito laban sa elemental. Nagpambuno ang dalawang halimaw, ang snake at ang elemental, habang pilit na binabalot ng ahas ang kalaban. Pero alam ni Selena na hindi magtatagal ang ahas niya, at sa wakas, nakawala ang elemental mula sa pagkakatali. Sakto namang nakaporma na si Dolan, gamit ang bilis na parang kidlat, sumugod siya at bago pa makabalikwas ang kalaban, hinugot niya ang lahat ng lakas niya. Binabalutan ng draconic power ang kanyang sword, at sa isang mabagsik na hiwa, naputol niya sa dalawa ang elemental. Sumigaw ng malakas ang elemental habang nawawala ang cohesion nito, putik at lupa ang naging alon na halos tanggayin si Selena. Napasigaw siya na okay lang siya, pero mukhang nakainom siya ng maraming likido mula sa monster. Tiningnan siya ni Dolan at sinabing, "Magpalat ka na ng damit, may liquid din akong ibibigay sa'yo." Nagulat si Selena pero natuwa nang makitang isang mangkok ng soup pala ang ibig sabihin ni Dolan. Habang humihigop ng mainit na sabaw, napansin ni Selena na kakaiba si Dolan, hindi siya natakot sa anyo niya. Ipinaliwanag ni Dolan na bilang isang ancient dragon, marami na siyang nakitang mga bagay, at hindi si Selena ang unang Lamia na nakilala niya. Pero aminado siyang si Selena ang pinaka-unique, dahil ang mga dati niyang nakilalang Lamia ay masyadong wild at aggressive, malayo sa pagiging mabait ni Selena. Sa wakas, tinanong niya kung bakit naroon si Selena. Diretsahan itong sumagot, "Naghahanap ako ng asawa." Ipinaliwanag ni Selena na 17 anyos na siya, at tradisyon sa kanilang lahi na hanapin ang kanilang magiging boytoy kapag nasa edad na sila. Walang kamalay-malay si Dolan sa mga advances ni Selena. Sa halip, inalok pa niya itong ipahiram ang kopya niya ng Romance Simulator 3000, Ultimate Waifu Edition. Baka nga mas mabuti ng ganito, dahil ang mga Lamia ay cursed at may lason sa katawan. Pumipili lamang sila ng malalakas na asawa dahil ang mahihina ay madalas mamatay mula sa kanilang venom, lalo na kapag masyado silang na-expose matapos ang plot development. Kahit puno ng usapan tungkol sa poisonous body fluids at baby making, walang epekto ito kay Dolan. Aba, may AI honey naman kasi siyang naghihintay sa bahay. Napaisip tuloy si Selena na minamaliit siya ni Dolan, pero natigilan siya matapos matikman ang kanyang thick and filling stew. Sa init at sarap ng pagkain, nauwi ang kanilang usapan sa mga pamilya nila. Nagkaroon sila ng unexpected bonding habang sabay kumakain at nag-uusap ng puso sa puso. Kinabukasan, nagpaalam na silang dalawa, nag-wish sila ng good luck sa isa't isa, at sinabi pa ni Dolan na sana'y makahanap si Selena ng magmamahal sa kanya katulad ng pagmamahal sa kanya ng waifu chatbot. Nang magkamayan sila bilang pabaon sa isa't isa, biglang naalala ni Dolan ang life energy, isang bagay na kayang-kaya niyang manipulahin. Kaya walang pag-aalinlangan, pinuno niya si Selena ng kanyang life energy. Nagkaroon si Selena ng reaksyon na parang kailangan ng itaas ang PG rating ng anime na ito. Medyo nag-aalala si Dolan na baka nasobrahan ng dragon energy na ibinigay niya. Pero tila, hooked, naman si Selena, parang gusto pa niya ng good stuff na iyon. Pagkatapos noon, 2 villagers na kara-rating lang mula sa isang party ang nakakita sa isang magandang babae. Nagulat sila nang makita na ito pala ay si Selena, sinabihan nila itong delikado maglakbay ng mag-isa, pero ngumiti lang si Selena at sinabing, "Okay lang ako, mas matatag ako kaysa sa inaakala ninyo." Sa kasamaang palad, napansin nilang masyadong ahas si Selena para sa kanilang panlasa, at dali-daling tumakbo para iligtas ang mga sarili. Sinubukang ipaliwanag ni Selena na wala siyang masamang intensyon, pero napagtanto niyang mahirap talaga makuha ang tiwala ng mga tao. Samantala, sa village, nag-eensayo si Dolan kasama si Ari sa paggawa ng potions. Ipinaliwanag ni Grandma Margaro na komplikado at delikado ang paggawa ng potions dahil nangangailangan ito ng mga rare at volatile na magical ingredients. Napatunayan pa nga ito ni Dolan nang maaksidente niyang masira ang sarili niyang potion dahil sa kaunting pagkakamali. Sinermonan siya ni Grandma Margaro dahil sa kakulangan niya ng delicacy,
Pero sinabi ni Dolan na sa tamang recipe at adjustments, pwede na siyang maging susunod na Heisenberg. Nagtaka si Ari kung nadismaya si Dolan, kaya pinalakas niya ang loob nito. Sinabi niyang huwag siyang panghinaan ng loob, marami pa siyang magandang katangian tulad ng husay niya sa medicinal herbs at pagiging selfless lalo na sa pag-aalaga ng mga bata sa village. Bulong pa ni Ari sa sarili, ang cool mo talaga, na narinig naman ni Dolan. Sa kanyang mga sweet words, nangako si Dolan na hindi sisuko. Alam niyang kailangan pa ng maraming pag-aaral at practice. Si Dolan ay isang amateur, samantalang si Ari ay halos master na sa paggawa ng potions. Sa sobrang galing ni Ari, pinayagan siya ni Grandma Margaro na umuwi ng maaga at tumulong sa kanyang ina sa mga gawain sa bahay. Naiwan si Dolan, ang class doofus, at napabuntong hininga habang iniisip ang kanyang dating buhay bilang isang dragon. Noon, wala siyang kailangang potions o healing herbs. Sinabi naman ni Grandma Margaro na magaling siya sa offensive magic, pero kulang siya sa kaalaman sa alchemy. Pinaalala niya kay Dolan na walang shortcut sa pag-aaral, kailangan lang ng tiyaga, kaalaman, at minsan, konting detour. Pagkatapos ng lesson, nakatagpo si Dolan ng living nightmare, ang pagkain kasama ang buong pamilya ni Ari, lahat sila ay gingers. Bago kumain, nagbigay ng dasal ang tatay ni Ari bilang pagsamba kay Muriel, ang goddess of earth. Habang nakayuko ang lahat sa pagdarasal, binuksan ni Dolan ang kanyang isang mata, iniisip kung gaano katagal na mula nang huli niyang makaharap ang Diyosa. Habang tumatakbo pabalik sa village, nagmamadali si Dolan para hindi siya mahuli sa training. Pero bigla siyang napatigil nang marinig niyang tinawag siya ni Miss Mew, isang demi-human na may lahing baka. Paalala niya kay Dolan, milk makes bones stronger. Sa tapang niya, sinabi pa niyang puno ng fresh milk ang jugs niya at pwede siyang uminom straight from the tap. Araw-araw nagbibigay si Miss Mew ng sariwang gatas sa mga taga-village, kaya lagi siyang pagod. At dahil sobrang sarap ng lasa nito, nahirapan si Dolan na tumanggi. Pilit niyang nilalabanan ang tukso, pero wala talagang pagtanggi sa special brew ni Miss Mew. Nagpasalamat si Dolan at nilagok ang buong mug ng gatas bago muling tumakbo. Ngayon, mas huli na siya sa training. Sa pagmamadali, hindi pa niya napansin si Lady Christina na lihim na pinapanood siya mula sa malayo. Sa tabi, abala si Albert sa pagtuturo ng spear technique sa mga bata. Nang makita niya si Dolan, binigyan niya agad ng break ang mga bagets. Pero imbes na maglaro, sabik na tumakbo ang mga bata kay Big Brother Dolan, ipinapakita ang kanilang mga bagong natutunang skills. Pagtaboy ni Albert sa mga bata, nakatuon ang pansin ni Dolan sa gubat malapit sa village, may naramdaman siyang kakaiba. Isang presensyang pamilyar, isang demon, pero imbes na magbigay ng babala, sinabi lang ni Dolan, wala yon. Kinagabihan, bumalik si Dolan sa gubat, dala ang kanyang lantern, at nagtataka kung ano nga bang ginagawa ng demonyong iyon doon. Habang naglalakad, bigla siyang natisod sa demonyo na hinahanap niya, si Selena, na kasalukuyang naliligo gamit ang isang sponge bath sa gitna ng kagubatan. Dahil sa gulat, natamba si Selena at muntik nang bumagsak, pero maagap siyang sinalo ni Dolan sa kanyang mga bisig. Namula si Selena sa kahihiyan at sinabing, huwag kang tumingin. Naguluhan naman si Dolan, hindi niya maintindihan kung bakit bawal siyang tumingin. Sa sobrang clueless niya, naisip pa niya kung kasing sarap din kaya ng milk ni Selena ang kay Miss Mew. Tuloy, sinabi niya, natural lang naman na gustuhin natin ang mga magagandang bagay, di ba? Pero sa sobrang inis ni Selena, sinampal siya nito ng malakas na halos paliparin siya sa kabilang dako ng kagubatan. Sa kagustuhang kalimutan ng awkward na eksena, napunta ang usapan nila sa dahilan kung bakit nandoon si Selena. Huling beses na nagkita sila, papunta raw siyang south para maghanap ng partner. Ipinaliwanag ni Selena na nahihirapan siyang makisama sa mga tao. Naiintindihan naman ito ni Dolan, pero masaya siya na makita ulit si Selena. Aminado siyang na-miss niya ito, at handa siyang tulungan siya sa anumang paraan. Doon nagkaroon si Dolan ng brilliant na idea, bakit hindi ka nalang tumira sa akin? Saglit na natigilan si Selena, paalala niya, halimaw ako. Baka matakot sa akin ang mga tao, pero sinabi ni Dolan na, sanay na sila. Marami nang mas nakakatakot na monsters sa village, may nice personality ka pa nga eh. Natuwa si Selena sa ideya na baka, sa wakas, matanggap siya ng mga tao at magkaroon ng mga kaibigan. Habang papalapit na ang usapan sa flirty territory, sinabi ni Selena na ang totoo, hinahanap talaga niya si Dolan.
Pagkatapos nilang magkita dati, binigyan siya ni Dolan ng spiritual energy, at nagustuhan niya ito. Ngayon, bumalik siya para makatikim ulit. Sinabi ni Selena na para bang iyon ang greatest thing ever, at nagbiro si Dolan, walang problema. Mapupuno ka ulit ng life energy sa tuwing gusto mo, lalo na kapag magkasama na tayo sa iisang bahay. At sa pagkakataong iyon, mukhang alam na ni Dolan ang kanyang ginagawa habang binibigyan niya ulit ng sweet spiritual power si Selena, na tila sabik na sabik sa bawat sandali. Balik sa village, may kakaibang misteryo ang bumubuo. Sa gitna ng gabi, nakatayo si Captain Bolan at ang mga guard sa tabi ng isang offering, isang bagong huli na hayop. Sa unang tingin, mukhang isa itong libreng handog, pero nag-aalala ang kapitan, ito na ang ikatlong beses sa loob ng 3 araw na may nag-iiwan ng ganitong kakaibang alay. Habang sinusuri ni Mita ang mga bakas na papalayo mula sa eksena, napansin niyang parang galing ito sa isang giant snake. May mga ulat na ng mga kakaibang nilalang sa kagubatan nitong mga nakaraang araw, at kumpirmado na ngayon sa kapitan, may Lamia problem ang village. Nagdulot ito ng takot sa lahat dahil ang mga Lamia ay kilalang malakas at mapanganib na monsters. Sa kabila ng edad niyang 100 taon, buhay pa rin ang village chief, at agad niyang ipinatawag ang mga elders para sa isang emergency meeting. Naroon din si Dolan's father, si Old Lady Mag-Aro, at si Christina. Pinag-usapan nila ang sitwasyon at lahat sila ay sang-ayon na ang presensya ng isang napakalakas na demon ay posibleng magdala ng kapahamakan. Ngunit, hindi nila maunawaan kung bakit araw-araw itong nag-iiwan ng delicious gifts. Si Molita, na nag-aakalang isa siyang foodie, ay napaisip kung gaano kasarap ang mga isda na natagpuan nila. Ngunit si Captain Bolan, ang Mr. Clean na nasa bangungot mo, ay tumingin sa kanya ng masama. Sinabi niyang dapat manatili siyang focused, para sa kapitan, may iisang solusyon lamang, strike force time. Kailangang hanapin at tapusin ang banta bago pa ito makapinsala. Pinakalma siya ng mga elders bago pa masilaw ang lahat sa pawis sa kanyang makintab na ulo. Pinaalala nila na ang isang Lamia ay hindi simpleng halimaw, napakalakas nito at maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kaunting bilang ng mga sundalo sa village. Hindi ito masosolusyonan gamit ang all-purpose cleaner ng kapitan. Sa di kalayuan, naririnig ni Dolan ang pinag-uusapan nila. Wala siyang kaalam-alam na may ganito palang kalalim na hidwaan sa pagitan ng mga tao at monsters. Ngunit tiwala siya, makukuha ni Selena ang tiwala ng lahat. Patuloy na uminit ang debate ng mga elders hanggang sa si Grandma Mag-Aro ang sumingit para ibalik ang kaayusan. Pinagsabihan niya si Captain Boldeng, bagamat pinupuri ang sipag at dedikasyon nito sa proteksyon ng village, pinaalala niyang bulag ito sa malinaw na intensyon ng Lamia. Ipinunto ng matanda na malinaw na sinusubukan ng Lamia na magpakita ng peaceful gesture, at tiyak daw siyang maipapakita niya ito. Mayroon na siyang plano, at sinabing paparating na ang tulong. Eksaktong sa oras, sumugod si Ari sa silid, dala ang kanyang fortune-telling charm. Lahat ay nagulat sa biglaang pagdating ng batang tila cursed demon child. Sinuri ni Grandma Mag-Aro ang resulta ng kanyang fortune-telling at nagbigay ng conclusion, may malaking posibilidad na mabuting omen ang Snake Woman. Hinimok ng matanda ang lahat na pair-alin ang pasensya at habag. Pansamantala, mukhang sumang-ayon naman ang mga elders. Patuloy na nakikinig si Dolan, gamit ang kanyang main character powers habang kunwari nagtatrabaho. Sa wakas, nang marinig niya ang deklarasyon ng matanda, hindi niya napigil ang magdiwang ng bahagya, gumagana ang plano niya. Ngayon na ang oras para sa final move, bumalik si Dolan sa kagubatan at ibinalita kay Selena ang mga nangyari. Halos palpable ang kanyang excitement, perfect ang takbo ng lahat. Ang pag-iiwan ng mga regalo ni Selena ay nabawasan ang takot ng mga villagers, at mukhang walang strike force na tatawagin ng elders para puksain siya. Sa sobrang saya ni Dolan, sinabi niya ngayon na ang oras para tapusin ang kanilang plano sa isang malaking bang. Sa sumunod na araw, inipon ni Captain Bolan ang mga sundalo at ibinalita ang alam na ng lahat, may sightings ng Lamia. Nagbigay siya ng stirring speech sa mga kalalakihan, hinikayat silang maging vigilant at pinaalalahanan sila ng kanilang tungkuling protektahan ang village anuman ang mangyari. Naroon din ang anak ng kapitan na si Toro, isa sa mga batang nagsasanay sa spear fighting. Sa kanyang murang edad, hinangaan niya ang kanyang ama, naka-armor at kumikilos ng sobrang astig. Si Toro ay punong-puno ng pride habang pinapanood ang kanyang hairless father na maayos na ginagampanan ng tungkulin nito. Ang pagtitipon na ito ay nagdala ng mga bigatin ng village. Kasama ni Captain Bolan ang kanyang right hand na si Molita at si Leticia,
isang warrior noon na kilala dahil sa kanyang mga milagro. Naisip ni Dolan na maaaring maging problema ang presensya ni Leticia, dahil ayon sa kanyang gospel, lahat ng masasama ay dapat parusahan. Kung hindi mag-iingat, maaari niyang pag-alabin ang galit ng mga villagers laban kay Selena. Pero sa kabila ng mga posibleng aberya, nanatili si Dolan na confident, hindi lang sa plano, kundi kay Selena rin. Alam niyang kung magiging maayos ang lahat, tatanggapin ng mga tao sa village si Selena nang bukas ang mga braso. Mula sa kanyang pwesto sa gubat, halos mapaihi si Selena sa kaba habang iniisip ang plano ni Dolan. Timing ang lahat, at hinihintay niya ang signal mula sa kanya. Ang plano, tatakbo si Dolan headfirst papunta sa isang grupo ng monsters na alam niyang nagtatago sa lugar. Pagkatapos, darating si Selena para iligtas siya sa huling sandali, heroic at dramatic, isang sigurado at matinong paraan para makuha ang tiwala ng lahat. Genius plan mula sa ating brilliant protagonist, at syempre, walang pwedeng magkamali. O baka pwede, biglang lumitaw ang isang guard mula sa gubat, sumisigaw ng takot dahil may sumusunod sa kanya. Agad nagbigay ng utos si Bolen, pinapaghanda ang mga sundalo, iniisip na isang lamia ang paparating. Ngunit wala pa ang signal ni Dolan para kay Selena, kaya nagtataka si Selena kung baka may ibang lamia na dumating. Sa halip, isang armored bear, isang halimaw na parang si Winnie the Pooh na may rabies, ang lumabas mula sa gubat, gumuguho ang mga puno sa lakas ng pag-atake nito. Napasinghap si Bolen, alam niyang hindi kakayanin ng mga sundalo ang halimaw na ito, kaya agad siyang nag-utos ng retreat. Sa gulo, si Toro, ang pinaka-useless na karakter sa anime na ito, ay natamba sa lupa. Nang makita ng oso si Toro na parang isang snack, alam mong handa na itong kumain dahil wala ng pag-asa si Bolen na iligtas ang anak niya. Habang papalapit ang oso, dumating si Dolan, hindi siya duwag tulad ng kalbo niyang ama. Tumakbo siya papunta kay Toro, ngunit napagtanto niyang hindi siya aabot sa oras. Wala nang ibang magagawa si Dolan kundi gamitin ang kanyang dragon powers sa harap ng lahat. Pero bago pa niya magawa, lumitaw si Selena mula sa kawalan at hinarang ang atake ng halimaw. Tinamaan siya ng matindi, ngunit nagtiis sa sakit, napatulala ang mga villagers, isang lamia, iniligtas ang isang tao. Habang pinipigilan ng sakit, ibinaling ni Selena ang kanyang cursed eye sa oso. Gamit ang espesyal na kapangyarihan ng kanyang lamia ancestry, in-enrapture niya ang isipan ng oso. Iniutos niyang bumalik ito sa gubat, at tila isang dumb bear na sunod sa urine, nawala ang galit sa mukha nito at tahimik itong umalis. Hindi makapaniwala ang mga villagers sa kanilang nakita, isang evil eyes magic ang ginamit ni Selena, isang malakas na kapangyarihan. Kahit duguan ang likod ni Selena, mas inaalala pa rin niya ang kalagayan ni Toro at Dolan kaysa sa sarili niya. Sa wakas, natauhan na si Bolen at ang mga sundalo, ngunit galit na galit ang kapitan at inutusan ang lamia na lumayo sa kanyang anak. Hindi natinag si Dolan, pinabalik niya si Toro sa kanyang ama pero nanatili siya sa tabi ni Selena. Matapang niyang sinabi sa kapitan na hindi niya iiwan ang babaeng nagligtas sa kanya at kay Toro. Nagngingit-ngit si Bolen, dahil alam niyang mapanganib ang mga demons. Ngunit determinado si Dolan na protektahan si Selena mula sa anumang mangyayari. Maging si Molita ay nagsimulang mag-isip, baka hindi nga ganon kasama ang lamia. Sa puntong iyon, tila nawalan na ng grasp sa sitwasyon si Bolen, tulad ng pagkawala ng buhok niya. Gusto niyang tanungin si Selena at alamin kung ano ang ginagawa nito. Sa totoo lang, tapat na sumagot si Selena, oo, siya nga ang nag-iiwan ng mga gifts para sa village. Inamin ni Selena na naglakbay siya dahil nais niyang makipagkaibigan at matutunan ang buhay ng mga tao, pero masyadong malungkot ang kanyang paglalakbay. Dagdag pa, tao ang kanyang ama, kaya ang tanging nais niya ay magkaroon ng mga kaibigang tao. Sa sobrang kaba, ipinikit niya ang mga mata at pinagsalikop ang mga kamay, sabay yuko sa harap ni Bolen at ng mga villagers. Nagmakaawa siya na bigyan siya ng pagkakataon, sinabi niya na iniligtas niya ang mga kalalakihan dahil ayaw niyang malungkot ang kanilang mga pamilya at nangako siyang hindi siya mananakit ng tao. Ngunit kahit umiiyak at duguan si Selena, hindi pa rin kumbinsido si Captain Bolen. Humingi siya ng payo mula kay Sister Leticia, at dito naganap ang pinaka-ridiculously convenient miracle sa anime. Nasa kalagitnaan ng pag-uusap si Leticia sa kanyang Diyosang si Muriel, ang Goddess of Earth. Sa luhaang mga mata, inihatid ni Leticia ang mensahe ng banal na ina, hindi isang masamang nilalang si Selena. Katulad din siya ng mga tao, at nararapat silang mamuhay ng magkasama sa harmony.
Napansin din ni Leticia na nakatikom ang mga mata ni Selena upang hindi takutin ang mga villagers gamit ang kanyang evil eye powers. Hiniling ni Leticia na buksan na niya ang mga ito, ngunit pagdilat pa lang ni Selena, hinimatay siya sa pagod. Pagmulat ni Selena, dinala na siya sa bago niyang bahay sa village, isang regalo mula sa mga taong utang ang kanilang buhay sa kanya. Maging si Captain Bolen ay tumulong sa pag-aayos ng bahay gamit ang mga cushions at plushies bilang pasasalamat at paghingi ng tawad sa pagduda sa kanya. Ang cursed child mula sa underworld, syempre, si Ari, ay agad nangaral sa lahat, hindi niyo pa rin alam ang lahat tungkol sa mga Lamia. Bilang mabubuting kapitbahay, mas makakabuti siguro kung mas makilala niyo siya. Humakbang si Dolan papalapit at inialok ang kanyang kamay kay Selena. Parang muling nagkita ang dalawa sa unang pagkakataon, kunwari estranghero sila para maitago ang kanilang lihim. Sa kabila ng lahat, nagsimula na silang mas makilala at makipagkaibigan sa isa't isa. Naisip ni Dolan na malaking utang na loob niya ito sa kanyang mabuting kaibigan na si Muriel, ang goddess. Lumabas si Dolan sa kanyang astral form, isang anyo na matagal na niyang hindi nagamit, upang makalayo sa kanyang pangit na human body. Sa kanyang tunay na anyo, ang mighty blue-eyed ghost dragon, lumipad siya sa kalangitan, patungo sa city in the sky. Doon, naghihintay si Muriel, na parang kara-rating lang mula sa celestial fashion show. Bumati si Dolan sa kanya bilang goddess, ngunit pabirong tinukso siya ni Muriel, mukhang nasasanay ka na sa bagong buhay mo kung ganoon na ako tawagin. Sa isang malalim na pag-unlad ng karakter, sinabi ni Muriel na alam na niya kung bakit naroon si Dolan, dahil ito sa Lamia. Nagpasalamat si Dolan sa tulong na ibinigay niya kay Selena, at nagtataka kung paano niya nakilala si Dolan kahit sa bago nitong anyo bilang simpleng farm boy. Ngumiti si Muriel at sinabing madali lang iyon, naramdaman niya ang spirit ni Dolan sa mga panalangin ng villagers. Napansin niyang puno na ng buhay at saya ang kaluluwa nito, taliwas sa dati niyang pagod na sarili. Sumang-ayon si Dolan, naalala ang sandaling tinarakan ng sword ang kanyang puso, na tulad ng pakiramdam ko kapag walang magandang anime na mapanood. Wala siyang nadama noon kundi kaluwagan, na sa wakas, dumating na rin ang kanyang wakas. Sa pagiging tao, natutunan ni Dolan ang maraming bagay tungkol sa buhay ng mortals, kung gaano kahirap at kung gaano kabilis ang takbo ng kanilang panahon sa mundo. Malaki na ang ipinagbago niya, at sinabi ni Muriel na ito'y para sa ikabubuti niya. Sa pamamagitan ng mga pakpak na nakakabit sa kanyang likuran, na tila walang rason, lumipad si Muriel papunta kay Dolan. Natutuwa siyang masaya na si Dolan sa kanyang bagong buhay at ipinagdarasal din niyang maging masaya si Selena. Sa isang final thank you, bumalik si Dolan sa kanyang mas kaunting muscular at di kagandahang katawan bilang tao. Bigla siyang nagising nang pumasok si Selena sa kanyang bahay nang walang kabog-abog. Sabik na sabik si Selena dahil ngayon na ang araw na nangako si Dolan na magtatanim sila ng patatas kasama si Christina sa masiglang kabisera ng bayan. Isang dalaga ang nagmamadaling naglalakad sa hall, mahigpit na hawak ang isang sulat. Sa lugar na ito, naglipa na ang maliliit na fairies, kasukat lang ng isang kamay, abala sa paggawa ng mga minimum wage jobs tulad ng pagiging doorman, pagsasaayos ng mga libro, at paghahatid ng sulat. Isa sa kanila ang nag-deliver ng sulat na dala ng dalaga sa dean ng academy, isang smartly dressed elf lady na mukhang overworked librarian. Siya si Olivia, na agad nakihati sa tuwa ng dalaga nang malaman nilang galing ang sulat kay Christina, ang pride ng academy. Sa halip na buksan ng normal ang sulat, pinakawalan ni Olivia ang isang finger snap at kusa itong nag-unfold. Dito nagsisimula ang eksenang nagpapakita kung paano ginugugol ni Christina ang kanyang araw sa Village of Bern. Araw-araw may combat training doon, at nasaksihan natin ang isang intense bout sa pagitan nina Christina at Molita. Nakamasid ang crowd mula sa gilid, nagulat dahil never pa nilang nakita na napuwersa ng ganito si Molita, ang vice captain. Alam ni Christina na hindi pa binibigay lahat ni Molita, kaya nagpa siya silang mag-all out. Sa sunod-sunod na slashes at strikes, nag-init ang laban hanggang sa ma-disarm ni Christina si Molita sa isang masterful move, pinatalsik ang espada ng kalaban. Nagulat si Molita, pero tinanggap niya ang pagkatalo ng buong puso. Sa halip na asarin, sinabi pa ni Christina na, beautiful, ang swordsmanship ni Molita. Medyo natigilan si Molita, iniisip kung gusto ba ni Christina na clap ang cheeks niya. Si Mr. Clean, galit na nagutos sa kanila, tumabi na kayo. Mag-mop pa ako, para ipagdiwang ang tagumpay ni Christina, nagdeklara siya ng isang malaking fist.
Stunned si Christina kung gaano kabait ang mga tao sa village at hindi makapaniwala kung gaano kabilis nila siyang tinanggap. Sa gabing iyon, natuklasan ni Christina na ito pala ang trip niya, party at chill vibes sa buong bayan. Habang pinupuri siya ng mga local girls dahil sa kanyang kagandahan, biglang gumawa ng move si Dwayne, The Rock, Johnson sa kanya. Pero sinabihan siya ng iba na mag-ingat dahil si Captain Bolin ay isang certified party animal. Bago pa siya makasagot, hinatak ng iba si Bolin para samahan sila sa pag-inom, iniwan ng kapitan na mukhang may dalawang bagong biktima para sa gabi. Habang umaalis ang tatlo para magpakalasing, napansin ni Selena na may bumabagabag kay Christina. Hindi makatulog si Christina, baka dahil literal na nakasuot siya ng lahat ng damit niya sa kama, kaya nagpa siya siyang mag-relax sa pamamagitan ng intense sword practice sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa kanyang paglalakad, nadaanan niya sina Dolan at Selena na naglalakad na parang mga insomniacs na walang magawa. Agad napansin ni Selena na may mali, kaya inalok niyang ipakita kay Christina ang bago niyang bahay. Diretso si Selena sa kanyang kama, ang paborito niyang parte ng bahay, at inimbitahan si Christina na sumama sa kanya. Pinayuhan pa ni Dolan si Christina na sumama, pero binalaan siya, baka di komportable para sa tao ang kama na gawa para sa Lamia. Pero walang takot si Christina, bumagsak siya sa dayami at cushions, at napagtantong komportable pala ito. Ibinunyag ni Selena na ang kama ay ideya ni Bolin, at nagulat si Christina. Sa pagiging madaldal ni Selena, ipinaliwanag niya na ang cowwoman ay asawa ni Bolin. Pinag-aagawan ng lahat sa village ang gatas ni Miss Mew, at nagkakaroon pa ng kompetisyon kung sino ang pinakamaraming kayang inumin. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan, nahatak si Dolan sa kama at sumali sa juicy gossip. Sabay-sabay silang nagkwentuhan buong gabi, naisip ni Dolan na lahat ng practice niya sa dating simulators ay finally nagbunga na. Kinabukasan, sumama si Christina kay Selena sa tavern, at natagpuan nila si Jeff Bezos on steroids, ipinagmamalaki kung gaano karami ang kaya niyang inumin. Ngunit hindi alak ang tinutukoy niya, gatas ng asawa niya. Lumabas na medyo weird si Bolin dahil gusto niyang makita ang ibang lalaki na umiinom ng gatas ng asawa niya. Enjoy ang all-you-can-drink dairy bar ko, sabi niya sa mga kasama. Dahil dito, ipinaliwanag ni Christina na kailangan niyang matikman ang world-famous milk ni Miss Mew. Agad tumakbo si Miss Mew para magpa-milk ng pinakasariwang batch. Sa sobrang impressed ni Jeff Bezos sa kakayahan ni Christina na uminom ng gatas, hinamon niya ito sa isang good old-fashioned drink-off. Buong siglang tinanggap ni Christina ang hamon ni Bolin, pero binalaan siyang huwag magtampo kapag naubos niya ang gatas ng asawa nito. Nagpatuloy ang mug after mug ng pag-inom, habang lahat ay nakamasid sa horror sa kung gaano ka-weird ang nangyayaring ito. Sa kalaunan, napansin ng lahat na nahihirapan ng makasabay ang matagal ng dairy champion kay Christina. Hindi nagtagal, bumagsak si Bolin sa pagod at natalo. Nagdiwang ang buong village, nagkakasiyahan habang si Miss Mew ay biglang ipinakilala ang kanyang anak na si Mil. Plano ni Miss Mew na ilunsad ang bagong produkto ng kanyang dairy line, at gusto niyang si Christina ang unang makatikim. Masayang inabot ni Mil ang gatas, at walang alinlangan itong ininom ni Christina, dahil love na love niya ang mga ganitong bagay. Humingi pa siya ng seconds, kaya tuwang-tuwa si Mil. Sa wakas, natapos din ang awkward na eksena, balik sa capital city, masayang-masaya si Dean Olivia na nakitang ang paborito niyang Magic Academy student ay nagkakaroon ng mga kaibigan. Pero nalaman niyang may mga usap-usapan na kumakalat tungkol kay Christina, lalo na ang tungkol sa kanyang pakikipagkaibigan sa isang Lamia. Habang nag-iisip si Olivia, nilapitan siya ng one-eyed witch na si Kieran. Tinanong ni Kieran ang tungkol kay Selena, at nagbigay ng babala tungkol sa mga panganib na maaaring dala ng isang demon tulad ng Lamia. Sinubukan ni Olivia na ilihis ang usapan, pinaalala kay Kieran na binasbasan na ni Muriel ang pamamalagi ni Selena sa village. Pero ayaw paawat ng bruha, tinawag ni Kieran ang Lord ng Lupaing iyon, isang dork na may sobrang absurd na sombrero. Sa sandaling makita niya ang sitwasyon, agad siyang sumang-ayon kay Kieran. Nagdeklara siyang magpapadala ng mga tao sa village para ipakita kung sino talaga ang boss ng streets. Samantala, sa village of Bern, abala sina Selena at Christina sa pagtatanim ng patatas. Nakamasid si Dolan, aliw na aliw sa kakaibang estilo ng dalawa sa farming, si Selena ay mali-mali sa kanyang mga galaw, at si Christina naman ay parang barbaro na pinupukpok ang lupa gamit ang kamao.
Bigla silang naistorbo ng Komosayon sa village, dumating ang Dark Lord na may katawa-tawang sombrero at ipinakilala ang sarili bilang Gorda. Napaligiran sina Dolan at Selena ng kanyang mga sundalo, at inakusahan si Dolan ng pagdala ng mapanganib na lamia sa kanilang sacred land. Sa kabutihang palad, sumugod si Priestess Pima at ipinaalala kay Gorda ang basbas ni Muriel sa pamamalagi ni Selena. Hindi raw sasalungatin ni Gorda ang utos ng Diyosa, pero kailangan daw niyang tiyakin na hindi banta si Selena, na parang sinasalungat niya rin ang sinabi ng Diyosa. Naisip ni Dolan na hindi pinadala ng mga royals ang Lamia Elimination Squad, kaya naisip niyang may iba pang motibo si Gorda. Sinabi ni Gorda na kailangang sumama si Selena sa capital para malaman kung talagang ligtas ba siyang kasama ng mga tao. Siyempre, bilang hero ng kwento, iginiit ni Dolan na sasama siya. Siya raw ang dahilan kung bakit si Selena ay nasa village, kaya't pananagutan niya ito. Sa huli, pumayag si Gorda, mas madali nga raw kung sasama si Dolan. Habang sakay ng wagon papunta sa city, pinilit ni Selena na magpakita ng tapang, pero alam ni Dolan kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Inakbayan niya si Selena at sinabing huwag siyang mag-alala. Ganito raw ang ginagawa ng kanyang ina kapag kinakabahan siya noong bata pa siya, at palaging gumagana ito. Dagdag pa ni Dolan, kung kailanman magsisisi si Selena sa pagiging kung sino siya, asahan niyang hahabulan siya ni Dolan ng mahaba-habang sermon buong gabi. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Dean Olivia, at natapon ang tiyan niya sa sobrang gulat nang bumagsak doon si Christina, supercharged at handang-handa. Determinado si Christina na pag-usapan ang nangyari kay Selena at hindi siya tatanggap ng no bilang sagot. Habang nagsilbi ng tsaa ang mga fairy slaves, ipinaliwanag ni Olivia na hindi si Gorda ang may pakana ng lahat ng ito, si Kieran ang nasa likod ng mga kaganapan. Si Kieran, isang mataas na opisyal, ay naghihinala na may kinalaman si Selena sa mga disappearances na nangyayari kamakailan. Agad siyang ipinagtanggol ni Christina, at sumang-ayon si Olivia, walang kinalaman ang Scaly Snake Girl sa mga insidente. Sa kasamaang palad, kung pipilitin ni Kieran na si Selena ang pagbintangan, wala silang magagawa. Nagulantang si Christina sa narinig, sa isang mabilis na eksena, nakikita natin si Kieran, obviously may binabalak. Kasabay nito, makikita rin natin na may sinister na plano ang mga sundalong nag-escort kina Dolan at Selena. Sa isang lihim na pag-uusap, kinausap ni Dolan at Selena ang isang taong parang kabuting naglalakad. Ang sinabi ng Mushroom Man ay labis na nagpayanig sa kanilang kaluluwa. Pagkatapos nito, makikita natin si Krisa, nakasalamin, pero kulang ang mga parte nito, galit na nagdedebate tungkol sa pagkakadakip kay Selena at kay Kieran, ang bruha na nagdala sa kanya sa lungsod. Naiinis si Christina sa kawalang hustisya, pero kahit si Olivia, bilang Dean, ay hindi maaaring gumawa ng aksyon nang hindi inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagbunyag si Olivia ng isa pang alalahanin, may iba pa silang dapat asikasuhin. Samantala, dinala sina Dolan at Selena sa harap ni Kieran, na nakatayo sa parehong nakakasawang pose na lagi niyang ginagawa. Nagulat ang bruha, hindi niya agad napansin ang bland na bida natin na nandoon lang pala sa harap niya. Sa maladramatikong pagbati, malugod niyang tinanggap sina Dolan at Selena sa City of Galwa. Inutusan niya ang Mushroom Man na tapusin ang kanyang report bago anyayahan ang dalawa sa hapunan. Ang spread ay immaculate, at tuwang-tuwa si Selena sa masarap na pagkain. Ngunit hindi madaling ma-distract si Dolan, diretso niyang tinanong si Kieran tungkol sa kanilang sitwasyon. Nagulat silang dalawa nang sabihin ni Kieran na matatapos ang lahat ng papeles tungkol sa pagstay ni Selena sa village kinabukasan. Pero sa ngayon, dapat daw nilang tangkilikin ang hapunan. Nakapapawi ito ng kaba ni Selena, na inakala pang papatayin siya dahil sa pagiging snake person niya. Sinabi ni Kieran na kahit dati naghihinala siya na ginagamit ni Selena ang kanyang evil eyes para manipulahin ang mga villagers, ngayon na nakilala niya ito, imposible raw gawin ng Snake Girl ang ganoong kasamaan. Pinakalma ni Kieran ang dalawa, pero tila ibang usapan ang sinasabi ng ominous music na tumutugtog sa background. Balik sa opisina ni Dean Olivia, dumating ang Mushroom Man, na sinabayan ng sarili niyang creepy background music. Nagulat si Christina sa biglaang pagdating niya, pero kalmado namang pumasok ang governor at ipinaalam na kailangan niyang makausap agad ang Dean. Balik sa hapunan, tinanong ni Kieran kung nagustuhan nila ang alak, at halatang medyo buzzed na si Dolan. Sa gitna ng pag-uusap, hinangaan ng bruha ang kagandahan ni Selena, ang gininto ang buhok niya, maliwanag na asol na mga mata, at kumikinang nakaliskis.
Ipinahayag ni Kieran na kakaiba at napakaganda ni Selena. Dito na ibinunyag ni Kieran ang kanyang pangalawang mata, kasama ng kanyang tunay na masamang balak. Ipinahayag ni Kieran na hindi na siya makapaghintay na kainin ang bawat bahagi ng Lamia. Posible raw na ginamitan ni Kieran ng horse tranquilizer ang kanilang mga inumin, dahil bigla silang nawalan ng malay. Balik sa library, nag-aatubili ang governor na ibunyag ang nalalaman niya. Ngunit sa wakas, nagpasya siyang baliin ang NDA na pinirmahan niya kay Kieran. Sinimulan niyang pag-usapan ang sunod-sunod na pagkawala ng mga kababaihan sa lungsod. Ayon sa kanya, maraming mga babae ang bigla na lang nawala na parang bula, at wala ni isa sa kanila ang natagpuan. Agad inusisa ni Christina ang Mushroom Man kung anong koneksyon nito kay Selena. Sa puntong ito, binanggit ng governor ang isang ancient mage na naninirahan sa lungsod, isang mahika na mahigit 300 taon nang nabubuhay. Agad inakala ni Christina na ito'y si Dean Olivia, pero agad siyang sinaway. Lumabas na ang ancient mage ay isang tao, pero walang sino mang mortal ang mabubuhay ng ganoon katagal nang hindi gumagamit ng forbidden magic. Hinala ni Gordon na ang chismis tungkol sa mage na nagnanakaw ng kabataan mula sa mga dinukot na babae ay hindi lang basta bulong-bulungan. Ngayon, may usap-usapan na nakatutok na rin ang ancient mage na ito sa ating Lamia na si Selena. Agad nagdesisyon sina Christina, Olivia, at Gorda, kailangan nilang pumunta sa estate ni Kieran para itigil ang kabaliwan na ito. Sa ilalim ng bahay ni Kieran, wala nang surpresa, may underground plot dungeon siya roon. Nakahiga si Selena sa isang mesa, nakatakdang dissect-in sa ngalan ng fine cuisine. Nakangiti ng malagim si Kieran, naglalaway sa ideya ng vitality na kukunin mula kay Selena. Kinuha niya ang scalpel, plano niyang balatan muna ang Snake Girl bago pagdesisyonan kung ano pa ang gagawin sa natitira. Buti na lang, na-force out ni Dolan ang ketamine sa sistema niya at nagising. Kahit na itinali siya kanina, madali niyang pinunit ang kanyang mga gapos. Agad niyang binalaan si Kieran, huwag mong hawakan si Selena. Sa paglingon ni Dolan, napansin niya ang mga drawing sa sahig, at nagimbal siya ng mapagtantong gawa ang mga ito sa dugo. Mukhang matagal nang ginagawa ni Kieran ang mga ito. Agad namang napansin ni Kieran na hindi pala ganap na tao si Dolan. Hiniling ni Dolan na malaman kung ilan na ang pinatay ng bruha, pero walang pagsisisi si Kieran. Ibinunyag niyang tumigil na siyang magbilang pagkatapos ng ika-100 biktima. Mahigit isang siglo na raw siyang nag-eeksperimento sa buhay, kinukuha ang mga parte ng kanyang mga biktima, binti, braso, balat, para manatiling bata at maganda. Iba't ibang lahi ang pinagkunan niya, at magaling naman ang pagkaka-patchwork dahil mukha pa rin siyang wala pang 100 taon. Ngunit hindi pa sapat iyon para sa kanya, plano niyang gamitin si Selena para mas i-upgrade pa ang kanyang kagandahan. Sa isip ni Dolan, dapat nang ipagbawal ang ganitong klaseng mahika. Ngunit ipinagmalaki ni Kieran na kinikilala ang kanyang mga pananaliksik ng ilang makapangyarihang tao. Tinawag ni Dolan ang bruha na isang abomination, at sumang-ayon si Selena. Nagulat si Kieran, ginamit na niya ang pinakamalakas niyang opioid, pero narito pa rin si Selena at nagising mula sa epekto ng droga. Hindi makapaniwala si Selena na may ganitong kalupitan ang bruha, sisirain ang buhay at pag-asa ng mga kababaihan na dinala rito para lamang sa pansariling kagandahan. Ngunit para kay Kieran, ginawa niya ang mga ito ng pabor, hindi raw mararanasan ng mga iyon ang miserableng buhay sa kahirapan at kawalan ng pangalan. Sumang-ayon si Selena, tama si Gorda tungkol sayo. Biglang nag-iba ang tono ni Kieran, nagtataka kung bakit pinag-uusapan siya ng governor. At dito ipinakita ang isa sa mga kahinaan ng mga kontrabida, mahilig silang mag-monologue. Ibinunyag ni Dolan na nagtatago siya ng transmitting device sa pagitan ng kanyang mga pisngi, doon mismo. Ang device na iyon ay nagpadala ng kanilang mga pag-uusap sa malalayong lugar, dahilan kung bakit nalaman ni Gorda ang plano ni Kieran. Biglang dumating si Gorda kasama ang Royal SWAT team, sting operation pala ito mula sa simula. Ang plano ni Kieran ay malinaw na ngayon, sinubukan niyang ipa-frame si Selena at gawing mukhang kinakailangan siyang patayin dahil nagre-resist daw ng arrest. Hindi makapaniwala sina Dolan at Selena na may tao talagang kayang gumawa ng ganitong kalupitan. Ngunit para kay Kieran, ang mga blessed ay hindi kailanman maiintindihan ang mga cursed. Inamin ni Kieran na mula pagkabata, naghirap siya sa kanyang anyo. Nalaman niya na mukha siyang gargoyle, at sa halip na mag-self-affirmations at bumili ng skincare products, nagsimula siyang pumatay ng mga babae para nakawin ang kanilang kagandahan.
Nawalan na ng katinoan si Kieran, kaya't wala na siyang sinasanto sa paghabol sa kagandahan. Walang labis, walang kulang, kung balat ng elf, binti ng beast girl, o braso ng arachna, gagawin niya ang lahat para makamit ang perfection. Sa paglingon ni Dolan sa paligid, nakita niya ang ilang hayop at nilalang na kinuhaan ng parte ng katawan, lahat ay nakababad sa gallons ng baby oil. 3 siglo ng paghiwa at pagtatahi ang nagpabago kay Kieran, at ipinakita niya kung gaano na siya lumago sa panahong iyon. Nagbibiyak ang balat niya habang nagbabago ang kanyang katawan sa isang nakaririmarim na anyo bago siya sumugod kay Selena. Na-realize ni Dolan na pinagsama-sama ni Kieran ang mga bahagi ng kanyang mga biktima sa isang katawan, isang uri ng mahika na maaari lang magawa ng isang taong nakipagkasundo sa demonyo. Agad na inatake ng grotesque form ni Kieran ang mga sundalo. Mukhang proud pa rin siya sa sarili, kaya nagtanong sa mga guards, gusto niyo ba ng fit pics? Sa kabutihang palad, ginamit ni Selena ang Evil Eyes upang ma-freeze si Kieran sa kanyang pwesto. Matalino ang mga sundalo, iniwan nila ang laban sa mga tunay na bayani. Nagpatuloy ang labanan nang makawala si Kieran mula sa titig ni Selena. Sumugod si Christina, tumawag sa kanyang espada na asala, at pinutol ang sausage fingers ng bruha. Habang nagmamarakulyo si Kieran, naghangad ang mushroom man na sana'y maging kasing ganda niya rin balang araw. Pero pinagalitan siya ni Olivia, hindi ito oras para humanga, mushroom. Ipinakawala ni Kieran ang kanyang evil magic, ngunit sapat ang tapang ni Christina para harangin ito ng ilang sandali, sapat na para tapusin ni Dolan ang kanyang magic doodles, minus the blood. Bago ay release ni Dolan ang kanyang ultimate attack, tinanong niya ang bruha, masaya ka ba? Sinagot ito ni Kieran ng isang mahahabang rant tungkol sa kanyang perfection at overwhelming power, isang patunay na siya'y baliw na talaga. Dito nakuha ni Dolan ang character development niya, hindi na siya takot sa woke culture at sinermonan ang bruha. Ipinahayag niyang ang mga kamay na nabahiran ng dugo ay walang karapatang magkaroon ng kagandahan. Sa wakas, pinalabas ni Dolan ang kanyang ultimate attack, Celestial Javelin. Sa isang bagsak, tuluyan niyang winasak ang halimaw. Namangha ang mga dalaga sa kanya, ngunit nag-post si Dolan ng pinaka-boring na hero stance ever. Pagkatapos ng traumatic event, bumalik sina Dolan at Selena sa kanilang ordinaryong buhay sa lungsod. Nagtutulungan sila sa pag-aaral, ngunit nahihirapan si Selena sa pagbabasa ng mga libro. Pinapalakas naman ni Dolan ang loob niya, hindi ka na magiging bobo ng matagal. Malapit mo nang matutunan ang wika rito, at hindi ako makapaghintay na makita kung anong maisusulat mo. Sumama si Christina sa kanila para mag-tea, dumating din sina Olivia at Portobello, nagpasalamat sa kanila sa pagtigil sa kasamaan ni Kieran. Ayon kay Dolan, si Olivia ang nagbigay ng antidote sa ketamine ni Kieran, buti na lang, dahil kung hindi, baka lubog pa rin sila sa baby oil. Ipinasa ni Gorda ang ilang dokumento, isang permit para kay Selena na maglakad, o mag-slither, kahit saan sa lungsod, at registration form para sa village ng Bern, ang matagal na niyang pinapangarap na tahimik na buhay. Sobrang saya ni Selena, at nagbiro pa na mas maayos si Gorda ngayon dahil wala na ang kakatawa-tawang sombrero nito. Inihayag ng Dean na may bagong bisita, si Denzel, anak ni Grandma Maru. Nalaman niya ang mga nangyari sa village mula sa mga sulat ng kanyang ina, at nasasabik siyang makilala si Selena. Ikinatuwa niyang makita ang kanilang tagumpay at inalok na bigyan sila ng tour ng Galwa. Pero hindi ayon sa plano ang nangyari, natakot ang mga tao sa lungsod dahil sa Lamia. Sanay si Selena sa pagtatago ng damdamin, kaya't nagawa niyang ngumiti at sinabing gusto pa rin niyang bumili ng souvenirs bago sila umalis. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, lumapit sina Denzel at Olivia kay Dolan, may alok na mag-enroll sa Magic Academy. Ayon sa kanila, masyadong malaki ang potensyal ni Dolan para hindi mapansin. Sa pag-aaral, maaari siyang lumago, pisikal at espiritual, at makatulong sa pagprotekta sa kanyang tahanan. Nag-isip si Dolan at sinabing pag-iisipan niya ito, pero halatang lungkot si Selena sa ideya na agad siyang aalis. Sa kanilang pag-alis, ramdam ni Dolan ang tukso na mag-aral sa academy. Ginawa ng mushroom man ang lahat para kumbinsihin si Dolan, pero alam ng bida natin kung ano talaga ang gusto niya, isang payapang buhay sa village. Tinanong ni Christina kung ano ba ang meron sa Bern na nagpapanatili sa kanya roon. Sinabi ni Dolan, pakiramdam ko may dapat pa akong tapusin sa Bern. Habang iniisip ni Dolan ang tamang hakbang, kapansin-pansing hindi masaya si Selena sa ideya na iwan siya ng kanyang paboritong reincarnated dragon. Samantala, sa kalagitnaan ng gubat,
isang hindi inaasahang elf ang naniniktik, nakita niya ang isang hukbo ng higanteng langgam na lumalabas mula sa isang portal, may misteryosong figure sa likod ng hukbo. Salamat sa panonood ng recap, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang videos.